Ito magandang balita po kung magkakatotoo. Kasi sinasabi po ngayon ni former President Rodrigo Duterte, pwede siyang umattend sa Quadcom hearing ng Kongreso. Ito'y kaugnay pa rin ng di umano'y extrajudicial killing o human rights violation at tungkol sa Pogo. Pero pakinggan po ninyo yung tanong. Parang hindi ko alam kung nagbibiro ito kasi tinanong, kayo ba'y willing sumagot doon sa tanong na tungkol sa extrajudicial killing? Human rights violation. Ito yung sagot ni Duterte. Ano gusto nang malaman sa akin? Their investigating Ako totoo yan. Ayun, Kaya natawa ko doon, nung itanong yung tungkol doon sa human rights violation, ang sagot ni Duterte, naku, totoo yan. O yan, pakinggan nyo nito ulit, yung kung ano sumunod. relations sa Congo Wala tayong Pogo. Wala daw Pogo. Kaya nga namamatay ang mga tao dito dahil yan sa illegal drugs. Pogo, that is, we are too far away from that. Hindi mo nga alam maglaro ng Pogo. So you're going to appear, Mayor, Sa Congress? Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Meanwhile, the former president stressed the... So, ayan ang sagot niya. Educational question. Parang yun ang gusto niyang palabasin. Ibig sabihin yung kapupulutan ng aral o magiging magandang tanong. Ay, di humarap. Kasi ang nangyari dito, matagal na pong open ang Kongreso sa invitation kay former President Duterte. Pero dahil pagrespeto, dahil former President, hinihintay ng Kongreso voluntary na makipag-ugnayan sa kanila at humarap sa hearing. Pero ngayon, ang sinasabi ni Duterte, wala naman akong formal invitation. So, kailangan ang Kongreso ay gumawa ng formal invitation kasi ang gusto ng dating Pangulo, may invitation at gusto niyan dumalo. Basta ang importante raw ay educational question. So, ano bang ibig sabihin niyan? Pero yung biro niya, biro totoo, parang yung sabi niya, tinanong, totoo yan tungkol dun sa human rights issue. Wow. Kaya pwedeng maging comedy or seryoso, pwedeng magkapikunan kapag humarap na sa hearing. Pero palagay ko maganda humarap kasi yung akusasyon, paratang tungkol sa human rights issue at saka drugs at Pogo, yan yung iniimbitahan iniimbestigahan ng Quadcom public hearing sa Kongreso. So tingnan natin kung, alam nyo, kahit nakareses ang Kongreso at Senado ngayon, pwede silang mag-imbestiga. Yan ay trabaho nila. Kaya attention, Congressman Barbers, Congressman Abante, Congressman Fernandez, Congressman Paduano, kayo po yung mga chairman ng 4 na komite na pinagsama-sama. At yung active dyan na Senior Deputy Speaker na si Dong Gonzales, ayan, willing si Duterte na humarap sa hearing. At kung ano man ang mga tanong, isasagutin niya siguro. Kaya kailangan handa kayo. Kasi minsan si Duterte ay napipikon. Minsan naman ay parang nagbibiro. Alam niyo, pagka biro at saka yung seryosong usapan, hindi natin malaman kung ano totoo. Pero sigurado, pag humarap po ito, maraming dapat itanong ang Kongreso. Dahil dun sa 7 mga hearing na nagawa na ng Quadcom committee yan, ay talagang iniuugnay ang Duterte administration doon sa nangyari sa mga kulungan ng 3 Chinese national sa Davao, saka itong pinag-uusapan na pagkamatay ni Barayoga, ang board secretary ng PCSO. Parang yung iba ay maniwala na hanggang kay former general manager Garma ang level kung saan siya nag-utos. Bakit naman gagawin yon? So, nababanggit pa rin. So, anyway, lalo na sa illegal drugs. So, pero sinasabi ni Duterte, initial pa lang niya sa press conference na yan, sa Davao, wala daw siyang alam sa Pogo. Sandali. Ay di ba ang Pogo ay nag-operate through PAGCOR sa ilalim ng Executive Order number 13 na kinugulat nga ng marami dahil nasapawan itong order na ito yung isang Republic Act o national law na pinapairal ng PAGCOR kung bakit sila nakakapag-operate ng mga legal na casino. Parang ganon. Ngayon, yung Pogo ay kinabit lang. Then, ang PAGCOR ang nag-issue ng mga permit
para makapag-operate ang Pogo. Pero ngayon sabi ni Duterte, wala daw siyang alam dyan o parang hindi daw siya marunong magsugal. So hindi naman pinag-usapan kung ikaw ba nagsugal o hindi. Ang pinag-usapan dito, bakit mo pinayagan yung Pogo? At alam mo ba na nagkaroon ng matinding karahasan? Maraming napatay, maraming na-torture, anti-money laundering ng mga pera, pinagdudahang maduming pera, at yung pagkamkam ng libu-libong hektarya ng lupa dyan sa Central Luzon at sa buong Pilipinas na nakuha ng mga Chinese national at mga pinagdudahang fake Chinese national ang nakapasok sa bansa. Yun ang mga itatanong Kaya pag dumalo ito talagang mahabang coverage at hindi ko alam kung tatagal sa hearing si Duterte kapag humarap na dahil sabi niya minsan daw kinakapos siya. Dahil siyempre may sakit at saka may edad na. Sabi niya 73 years old siya pero ako hindi ako niniwalang ganun lang edad niya. Ang paniwala ko nga nasa 79 baka nakalimutan lang yung totoong edad. Anyway, so ito ngayon ang challenge ngayon sa Kongreso. Maglalabas ba kayo ng formal invitation or hanggang announcement lang na open ang inyong invitation? Kasi pag open, baliwala yan. Kailangan at ang gusto ni Duterte, mayroong formal invitation sa kanya. Siguro pagbabasihan niya yung invitation para kanya mapaghandaan. Ganun Kung anong invitation sa iyo, alam mo kung ano gagawin mo. Kung inimbitahan ka as witness o inimbitahan ka as resource person. O di ba? O iniimbitahan ka as akusado. Mga ganon. Kaya importante yung invitation. Yun siguro ang panghuhugutan kasi abogado si Duterte kaya ang gusto niya ay sigurado ang topic. Abangan natin kung kailan at kung paano nasa Kongreso na yan kung anong gagawin. Pero mas maganda gawin nila ngayong recess. Hindi masyadong busy ang mga tao. Pangalawa, kahit mahabang oras, pwede. Kaya naman ni Duterte pang magbiyahe. Kung Davao to Manila, kaya pa. Pero yung mag-ikot-ikot sa mga probinsya para kumampanya, kaya nga ayaw niyang kumandidato for senador, hindi na daw niya kaya. May sakit siya at nanghihina daw siya. Parang hindi na nga daw balansi, kaya pala parang medyo umaatras pag naglalakad. Tsaka pag biglang kaliwa kanan, nag-iiba na rin. Kaya nga siya may mga bodyguard alalay na in case na emergency ay nadudus sa tabi niya. Okay, so yan po. Ang tanong ngayon ng inyong lingkod dito sa ating mga channel, lalo tigit dito sa MA Pinoy TV, pabor ba kayo? At ano ba ang inyong inaasahan? At sang-ayon ba talaga kayo na si Duterte humarap na para kanyang sagutin itong mga paratang sa kanya na di umano'y siya may kinalaman dito sa mga illegal activities na ito during Duterte administration. Ayan po ang mahalaga doon para magkaroon din ng closure. Kasi ang investigasyon ng Quad Committee, laging mga tauhan ni Duterte ang nasasangkot. Mga tauhan ni Duterte ang laging naiipit yan. Yung mismong dating Pangulo, yun ang gusto nilang malaman kung malinis ba o hindi. Kaya abangan ninyo. Magandang coverage ito at magandang talakayan ito. Kung kailan, nasa Kongreso na yan. Kung kailan gagawin. Please like, subscribe, and follow. Pakishare na rin po ninyo ang ating mga video para makarating sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo.